So ayun na nga guys, meron na naman tayong panibagong lesson sa Trading 101 by Dr. Momentum. So ngayon pag-uusapan natin ay 7 common mistakes of a newbie trader. Okay, so number one ang gusto kong sabihin dyan is revenge trading. So, revenge trading, Doc, bakit mistake yan? Example tayo, magbigay tayo ng example. Kunyari, nag-trade ka, bumili ka, and then bumagsak yan. Ang sabi ng trading rules mo, trading rules. So, kung wala ka pang rules, kailangan mong gumawa nito. Okay? Why rules is important? Because we are playing on a game without any rules. So tayo lang yung nagbabase sa mga rules na gagawin natin. Kaya napakadelikado. Why? Unlimited yung opportunity dito guys, pero unlimited din yung losses. Okay? So always be risk averse. Okay? So maraming nagsasabi, trader ka, dapat risk taker ka, pero dapat risk averse muna. Risk manager first and then trader. So, kung may rules ka, kunyari halimbawa, 2 trades ka lang per day. Pero, ang nangyari, sa 2 trade mo, puro ka talo. Ang ginawa mo, dahil natalo ka, nasaktan ka, ang gagawin mo ngayon, magre-revenge trading ka. Which is the fastest way to lose your capital. So, that's number 1, revenge trading. Anong pangalawa dyan? Number 2, over trading. So parang revenge trading din, pero over trading. Bakit prone ng over trading? Kung wala kang rules na 2 trade ka lang o 3 trade, malamang prone ka sa over trading. Kasi hanggat may breakout o hanggat may setup, hanggat may signal, bibili ka ng bibili o bibira ka ng bibira, hanggang sa hindi mo namamalayan, nauubos na yung komisyon. Nauubos na yung capital mo sa komisyon dahil wala kang trading limit. So, over trading. Okay? So, that is a simple mistake but deadly mistake. Okay? Diyan nadadali yung mga newbie trader dahil akala nila porket walang rules na binibigay kasi you are your own boss in this business, magbabara-bara ka na lang. Hindi po. Okay? So, over trading is not good. Okay? So, ano ba ang number 3? Not cutting your losses. Okay? So, halimbawa dyan, bumili ka, di ba? Okay, panalo na ako. Yay! Ang saya ko. And then, bumagsak ngayon. No? So, bumagsak. Dito yung average price mo, average entry price, AEP. And then, bumagsak. Ngayon, sabi mo, hindi na ako magkakat. Bakit hindi ka na magkakat? Ihintayin mo na lang mag-break even kasi pag nag-break even yan, at least wala kang talo. Okay? Paano kung hindi na bumalik sa break even mo? Ang tawag dyan, fire burning, fire on the dance floor ka na. Okay, sunog na ang portfolio mo. Okay, so always cut your losses. Okay? So, maliwanag yan guys ha. Wag nyong hihintayin na masunog yung portfolio nyo dahil ayaw nyong tumanggap ng pagkakamali. Okay? Kung sinabi ng trading rules nyo, ikat nyo na. Okay? Minsan kasi, hindi na tayo mahal, minamahal pa natin. Okay? So, wag ganon. So, number 4, ignoring your TA. Okay? What do I mean by that? So, sinasabi na ng signal mo na buy ka na. Pero dahil natatakot kang mag-buy, hindi mo mapindot yung buy order dahil talo ka sa previous trade. Okay? So, ignoring your TA or ignoring your signal. Sinabi na ng rules mo, you should buy, but then you are scared because your previous trade is a loss. So guys, there is
Your previous trade has nothing to do with your present trade. Why? Because we are playing a probabilistic game. So, hindi mo alam kung saan dyan yung tama at hindi mo alam kung saan yung mali. Okay? So, nagbabase ka lang sa risk management and sa win rate mo in a long run. So, ignoring your TA is a no-no. Okay? So, kung may natututunan ka, i-share mo naman tong video na to. Itag mo yung friends mo na gustong mag-aral, mag-trade at mag-comment ka dyan ng TA. Okay? So, yung mga nagko-comment dyan guys, lagi ko kayong napapansin. So, hintay-hintay lang sa inyong mga reward. Okay? So, number 5, ignoring. So, number 5, wait lang ba naman? Sorry guys. So number 5, ignoring your mother coin. So in this context, nag-uusap tayo ng crypto. So bakit, Doc, mahalaga na pinapansin si mother coin? Kasi mamaya naglolong ka, tapos si BTC bumubuhos pababa, malamang high probability hindi yan mag-e-effect. Why? Because si BTC pa rin yung mother coin. At mas maganda, pwede naman siya mag-effect, pero ang sinasabi ko dito, yung win rate or yung probability mas less because BTC is against your bias. Dapat, kung naglolong ka, dapat nagbe-breakout din si BTC. So, your bias is within the mother coin, not against the mother coin. Okay? So, second to the last, blindly, okay? Blindly. Blindly following other traders. Nako po, madaming matatamaan dito. Blindly following other traders. Why? Paano kung let's say ikaw ay may capital at sasabihin ni trader buy ka dito, hindi mo inaral, hindi mo chinek o wala kang alam sa kahit anumang background ng isang coin na yan, basta bumili ka kasi sabi ni Lodi trader. Ang nangyari ngayon, bumagsak yung coin at nasunog ka ngayon. Nagkaroon ng fire burning on the dance floor. Ngayon, ang isisisi mo syempre si Lodi trader ang sisi. Pero at the end of the day, kahit masisi mo siya, hindi na mababayaran ang capital mo. So blindly following other trader is not good. Bakit? Kasi binibigay mo yung responsibilidad sa ibang tao, pero yung perang ginagamit mo ay hard-earned money mo. Okay? So mas maganda, pera mo, responsibilidad mo. Okay? So kung hindi mo pa kaya mag-desisyon sa sarili mo, edi wag ka muna mag-trade, mag-aral ka muna. Okay? So wala namang matalino o wala namang genius. Ang sinatawag ko dito, ang sinasabi ko dito, Doc, aral, sipag. Makukuha mo rin yan. Kasi yung Lodi trader mo, nanggaling lang dito din sa sipag. Malamang hindi lahat ng Lodi trader genius, no? Nag-aral lang din yung mga yan. Kaya nandito na sila. So what makes you think na hindi mo kaya kung kaya nila? Okay? So yun lang. And then number 7. Number 7, too stubborn. Napakakulit. So bakit napakakulit? Ang sinasabi ko dito, yung stock na tinitrade mo, halimbawa momentum trader ka. Yung stock na tinitrade mo ng breakout, pagka nagbe-breakout, hindi tumutuloy. Okay? So ang tinatawag dito is magnanakaw. Magnanakaw coin. So pagka, sorry guys sa mga newbie, malamang hindi nyo pa magigets to, pero magigets to ng mga iba. Okay? So halimbawa ganyan, bumili ka sa breakout. So bumili ka dyan.
Ang usually move ng breakout is magtutuloy-tuloy yan. Magko-consolidate and magtutuloy-tuloy, okay? Pero yung DNA, sinasabi ng coin na yung ugali ng coin is pag nag-breakout, biglang magnanakaw na ganyan. Magpe-fake out. Hindi, pag nag-breakout, magnanakaw ulit. Pero binibili mo pa rin yung breakout kasi yun yung sabi ng signal mo. That is a stubborn mindset. Bakit? Kasi sinasabi na nga ng coin na magnanakaw ako, patuloy ka pa rin nagpapanakaw kasi hindi mo ina-analyze ng mabuti yung technicals. Okay? So, yung 2 stubborn na yan, hindi lang naman ito yung example, meron ding 2 stubborn na overtrading, hindi pinapalo yung rules, o nagte-trade kahit wala naman sa time frame niya. So, yan ay pagiging stubborn. So, ito lang yung example ko in this matter. So, yun lang. Kung meron ka natutunan, pwede mong i-share yung video, pwede ka mag-comment. Dr. Momentum out.